Susungkitin mga bituin para lang makahiling na sana'y maging aking puso mo at damdamin. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo, ang lahat ng ito'y iaalay ko sa'yo. Nang makababa ako ng Dingalan, ay inimbatan ako ng aking kaibigan na si Joshua na matulog sa kanila. At dito na nga ako inabot ng umaga. Mapipil mo talaga ang buhay probinsya sa bahay nila kasi napakaraming hayop. Meron silang mga halagang pato, bibe, at meron din siyang mga alagang kalapate. Meron din silang alagang baboy at syempre ang katuwang nila sa kanilang bukid, ang kanilang mga kalabaw. Napakabait ng lola at magulang niya. Actually, asikaso ako nung nandyan ako. Pinakain ako at pinatulog. Kaya siguro lumaki si Joshua na ganyan. Disiplinado, mabait at mapagmahal sa pamilya. Actually, ang tawag niya nga sa akin ay tatay. At pagkatapos, nagpaalam na ako sa mga magulang niya at sa kanya para pumadyak uli. Magmula sa Cabanatuan ay pumadyak ako ng halos 100 kilometro hanggang sa marating ko ang bayan ng Baler. At para sa mga hindi pa nakapunta ng Baler o nakapunta na pero matagal nang hindi nakabalik, wala na nung dating arko kasi binabago na. Good afternoon guys, nandito ako ngayon sa may Baler, Aurora. Kung naalala nyo, nung last time na pumunta ako sa Baler, may arko nito, di ba? May arko ng kulay pula. Pula ba o pink na welcome to Baler? Ngayon, yung arko na yun, nawala na. Ayan, iwasan na ng bagong arko. Kaya pag nagpunta ka dito sa Baler, kurado gawa na to. At pumadyak pa ako ng 5 kilometro hanggang sa marating ko ang Sabang Beach. Ito ang Sabang Beach, ang dinarayong dagat dito ng mga turista dahil sa laki ng alon, na kung saan inain pa rin talaga ang pagsisurfing. Sa halagang 500, pwede kang umarkala ng surfing board kung gusto mong matutong mag-surf. At katulad ng La Union, hindi white sand ang buhangin dito. At pagkatapos kong standby sa harapan ng kanilang dagat, ay dumiretso naman ako sa Ermitaño. December 27, 1700 nang mangyari ang isang trahedya sa kanilang dagat. Nagkaroon ng matinding tsunami. At bukod sa pare, isang pamilya lang ang nakaligtas sa malagim na trahedya. At ang pinagtataka pa ng karamihan, bakit hindi malang naapektuhan ang ibang bayan? At pagkatapos, pumadyak uli ako hanggang sa marating ko naman ang napakagandang rock formation, ang Daguisit. Hinulma ng mahabang panahon ang mga batong nakatayo dito. Kaya paluhon lang makapagsabi kung gaano na bato katagal nakatayo sa dagat. Hindi ito gawa ng tao, gawa ito ng mismong may kapal. Good morning guys, nandito ako ngayon sa may Baler. Ang lugar na to ay Daguisit. Daguisit ang pangalan ng lugar na to, kung saan ang mga rock formation ay halos nasa harapan mo lang. Yan o. Yan pa o. Another one. And another one. Ayun. Ayun pa ng dalawa. Yan. Ganyan kaganda rito guys. Malamang marami na sa inyo ang nakapunod ng Baler, pero bihira ang nakaalam ng lugar na to. Kasi nga, kung sa malayo siya, halos nasa dulo na siya ng bayan. Kaya minsan naniniwala talaga ko sa kasabihan, save the best for last. Dahil kung alin pa ang nasa may dulo, doon mo makikita ang ganda ng isang bayan. Kaya kung mamamasyal tayo, huwag tayo mag-focus sa isang lugar lang. Kalugaran natin ang lugar. Matuto tayo magtanong at gumamit ng Google Map. Katulad dito, aksidente ko nakita ang lighthouse na to kaya inakyat ko. At ang marating ko ang tuktok ng Borol, ganitong klaseng view ang bumungod sa akin. Tanaw ang kabuuan ng bayan ng Baler. Pati na ang asul nilang dagat. Bonus lang yan, parola. O baka marami sa inyo ang tumanda na ng ganyan, hindi pa rin alam ang salitang parola. Ang ibig sabihin ng parola ay lighthouse.
Napawi talaga ang pagod ko nang makita ko ang kabuuan ng ganda ng kanilang bayan. Enjoy ko ikaw, la 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 la, sumisikat parang araw, la 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 la, ito boses sa natatanaw, ang sasaya ay mapapadala. At dito nagtatapos ang pang-27 araw ko sa kalsada mula Pasig paikot ng Norte. Maraming salamat sa panood and God bless.